Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 or 65 pataas at tumatanggap ng SSS o GSIS pension, makinig po kayo ng mabuti dahil mayroon akong mahalagang balita tungkol sa inyong Christmas bonus at, mas importante pa, ang totoong dahilan kung bakit minsan nababawasan ang inyong buwanang pensyon na hindi ninyo maintindihan. Ilang seniors ang nagtatanong sa akin, bakit mas mababa ang natanggap kong pensyon ngayong buwan? Nasaan ang kulang kong pera? At alam ninyo ba, ang sagot sa tanong na yan ay hindi lang simpleng minus dito, minus doon. May mga nakatagong deductions na maraming pensioner ang hindi alam at dahil dito, nawawala ang pera na dapat nasa bulsa ninyo. Kaya naman sa video na ito, ipapakita ko sa inyo, point by point, ano ang mga pinakakaraniwang dahilan ng pagbawas sa pensyon, paano ninyo malalaman kung tama ba ang kaltas sa inyo, at ano ang mga dapat ninyong gawin para masigurado na nakukuha ninyo ang buo ninyong karapatan. Hindi ko kayo pababayaan sa kalituhan dahil ang perang pinaghirapan ninyo ng maraming taon ay dapat nasa inyo, hindi sa iba. Kaya manatiling nakatutok dahil sa katapusan ng video na ito, magkakaroon kayo ng linaw sa inyong pensyon at alam na ninyo kung paano protektahan ang inyong retirement money. Okay, una sa lahat, pag-usapan natin ang Christmas bonus na tinatawag nilang 13th month pension. Para sa mga SSS pensioners, mayroon po kayong 13th month pension na katumbas ng inyong regular monthly pension. Ang ibig sabihin nito, kung ang regular pension ninyo ay halimbawa 8,000 piso bawat buwan, ang ikalabintatlong buwan ninyo ay 8,000 piso din. Ngayong Disyembre 2024, ang SSS ay nag-release na ng mahigit 32 bilyon para sa 3.6 na milyon pensioners. At ang maganda dito, maaga nilang binigay bago pa magpasko, simula pa noong November 29 para sa mga pensioner na ang contingency date ay 1st to 15th day ng buwan. Kaya kung hindi pa ninyo natatanggap, tingnan ninyo ang inyong contingency date dahil baka December 4 o mas late pa ang pag-credit sa inyo. Tandaan, automatic ito, hindi na kailangan mag-apply at ibibigay ito every December simula pa noong 1988. Kasama dito ang retirement pensioners, survivor pensioners, at total disability pensioners. Pero ang ikalabintatlong buwan ng disability pensioners ay walang kasama ang medical allowance, yung basic monthly pension lang. Para naman sa GCS pensioners, iba ang sistema. Ang Christmas cash gift ninyo ay katumbas din ng 1-month pension, pero may maximum na 10,000 piso. Ibig sabihin, kahit 15,000 piso ang monthly pension ninyo, ang makakatanggap lang kayo ay 10,000 piso Christmas gift. Ngayong 2024, ang GSIS ay nag-release ng 3.7 bilyon para sa mahigit 300,000 qualified pensioners simula Disyembre 6. Ang pera na ito ay automatic na nakakredit sa inyong GSCS e-card at pwede na ninyong i-withdraw sa kahit anong BankNet, Megalink o ExpressNet ATM. Pero tandaan, hindi lahat ay qualified. Para makakuha ng Christmas gift, dapat old age or disability pensioner kayo na tumatanggap ng regular monthly pension at buhay pa kayo as of November 30, 2024. Dapat din ay at least 5 years na kayong tumatanggap ng pension as of November 30, 2024. Kaya kung bago lang kayo nag-retire, halimbawa 2020 to 2023, hindi pa kayo qualified. Kailangan makapaghintay kayo ng 5 taon mula nung nagsimula kayong tumanggap ng regular pension. At isa pa, kung nag-avail kayo ng 5 taong lump sum at babalik lang ang regular pension ninyo after December 31st, 2024, hindi rin kayo qualified. Pati na rin ang survivorship pensioners, dependent pensioners, at mga nag-retire under portability law, hindi kayo kasama sa Christmas gift. Ngayon, pag-usapan na natin ang mas importante, ang totoong dahilan kung bakit nababawasan ang inyong buwanang pensyon. Maraming seniors ang nagugulat kapag mas mababa ang natanggap nilang pera kaysa inaasahan at hindi nila alam na may mga automatic deductions pala na nangyayari. Una sa lahat, ang pinakakaraniwang dahilan ay ang unpaid loans. Kapag nag-retire kayo at may hindi pa tapos, bayaran na SSS salary loan, calamity loan,
or educational loan, ang SSS ay may karapatan na kalasan ng full amount ng utang mula sa retirement benefit ninyo. Hindi na nila hihintayin na kayo ay magbayad pa, automatic na nila kukunin mula sa pension ninyo. Ang nangyayari kasi, kapag nag-claim kayo ng retirement, ang contingency date ay magiging cut-off date para sa interest at penalty at ang lahat ng unpaid loans, kahit hindi pa nag-mature ang term, ay ikaltas ng buo sa benefit payments ninyo. Kaya kung may balance kayo na halimbawa 50,000 piso sa salary loan, kahit hindi pa due ang full amount, kukunin nila yon bago nila ibigay ang retirement money ninyo. Ito ay ayon sa SSS Retirement Benefit Guidelines. Ang pangalawang dahilan ay ang overpaid pension dahil sa mga pagbabago sa family status ninyo. Halimbawa, kung may dependent child kayo na umabot na ng 21 taong gulang pero hindi ninyo na i-report sa SSS at patuloy pa ring nag-receive kayo ng dependent pension na 250 piso o 10% ng pension ninyo, whichever is higher, ang SSS ay magde-declare ng overpayment. Ang ibig sabihin, binayaran nila kayo ng pera na hindi dapat sa inyo at kakalasan nila iyon sa mga susunod na buwan. Pareho lang ito kung ang dependent ninyo ay nag-marry na or nagtrabaho na, dapat ire-report ninyo, kundi overpayment iyon at bawas sa inyo sa future. Ang isa pang sitwasyon ay kapag kayo mismo ay nagtrabaho ulit after retirement. Kung kayo ay below 65 taong gulang pa at tumatanggap ng pensyon, pero nagtrabaho na ulit kayo, dapat ipaalam ninyo sa SSS dahil baka may deduction o suspension ang pension ninyo depende sa employment status ninyo. Ang pangatlong dahilan ng pagbawas na hindi alam ng marami ay ang overlapping benefits. Halimbawa, kung tumatanggap kayo ng sickness benefit or partial disability benefit, tapos nag-claim din kayo ng retirement benefit, ang SSS ay mag-deduct ng overlapping amount. Hindi pwedeng dalawang benefits for the same period. Kaya kung may nakatanggap kayo na sickness benefit worth 20,000 piso sa parehong buwan na sinimulan ninyo ang retirement pension, ang 20,000 piso na iyon ay ikaltas sa retirement proceeds ninyo. Maraming seniors ang hindi nag-expect nito. Kaya nagugulat sila kung bakit mas mababa ang natanggap nilang lump sum o initial pension. Dapat maintindihan na isa lang ang benefit sa isang panahon at kung may overlap, ang SSS ay mag-adjust para hindi double payment. Ang pang-apat na dahilan na hindi masyadong alam ay ang settled unemployment benefit na na-claim ninyo before. Kung nagkaroon kayo ng unemployment case against your employer at nag-receive kayo ng unemployment insurance benefit from SSS, pero later on, ang employer ay nag-comply at nag-pay ng back wages or na-reinstate kayo, ang SSS ay may karapatan na kunin pabalik ang unemployment benefit na binigay nila, ikalas nila ito either in full o partial sa retirement benefit ninyo. Kaya kung may history kayo ng labor dispute at nag-receive ng unemployment insurance, huwag magtaka kung may kaltas sa retirement ninyo dahil dito, ang SSS ay siniseryoso ang pag-recover ng mga benefits na binayaran na nila pero hindi naman dapat binigay dahil nag-settle na ang employer at employee. Ang ikalimang dahilan na napaka-importante ay ang mga pension loan na kinuha ninyo after retirement. Kung nag-avail kayo ng SSS Pension Loan Program na maximum 300,000 piso at may interest na 10% kada taon, ang monthly amortization ng loan na ito ay automatic na kakalasan sa inyong aggregate monthly pension. Ang ibig sabihin, bawas agad yan sa pension ninyo bago pa maibigay sa inyo. Halimbawa, ang pension ninyo ay 10,000 piso, pero may pension loan kayo na monthly amortization ay 2,500 piso, ang tatanggapin ninyo lang ay 7,500 piso. Maraming seniors ang nalilimutan na may loan sila, kaya nagugulat bakit mas mababa ang pensyon. At isa pa, kapag may credit life insurance ang loan ninyo, ang premium ay kakalasan din sa loan proceeds, kaya ang aktual na matatanggap ninyong amount ay mas mababa pa sa inaasahan ninyo dahil sa mga deductions na ito. Para sa GSIS pensioners, halos pareho lang ang dahilan ng pagbawas pero may kaunting pagkakaiba.
Ang GSIS ay may mas maraming loan programs kumpara sa SSS tulad ng emergency loan, policy loan, at pension loan na hanggang 500,000 piso maximum. Ang lahat ng unpaid loans ay kakalasan sa retirement benefits ninyo. At isa pa, kung may outstanding balance kayo sa GSIS housing loan, ikaltas din yan. Ang GSIS ay mas mahigpit pa sa collection compared sa SSS dahil may tracking system sila na nakalink sa lahat ng government employees. Kaya walang escape kapag may utang kayo. Ang isa pang dahilan ng pagbawas sa GSIS ay ang policy loan na kinuha ninyo against your life insurance policy. Kung may balance pa yan, automatic nakakalasan sa pension. At dahil ang GSIS ay nag-handle din ng insurance, may mga premium deductions pa na patuloy kahit na retired na kayo kung nag-continue kayo ng certain policies. Ang mahalagang lesson dito ay kailangan ninyong i-monitor ang lahat ng loans at benefits ninyo bago kayo mag-retire. Kung maaari, tapusin muna ang lahat ng loans bago mag-file ng retirement para malaking lump sum or full pension ang matanggap ninyo. Pero kung hindi na talaga kaya, at least alam ninyo na ang expectation kung magkano ang matatanggap ninyo. Pumunta kayo sa SSS o GSIS office at magtanong ng Statement of Contributions and Loan Status para makita ninyo ang exact figures. Maraming seniors ang nag-assume lang na buo ang makukuha nila tapos nagugulat kung bakit kulang. Huwag kayong maging isa sa kanila. Alamin ninyo ang status ninyo at least 6 na buwan bago magretiro para may panahon pa kayong mag-adjust o magbayad ng outstanding balance. Ngayon, para sa mga gusto pang mag-maximize ng retirement income, may mga tips ako para sa inyo. Una, kung papipiliin kayo ng SSS na mag-receive ng 18 buwang advance lump sum, mag-compute muna kayo kung sulit ba talaga. Ang 18 buwang lump sum ay may discount dahil may interest na binabawas. Kaya kung hindi kayo desperado sa malaking pera ngayon, mas sulit ang regular monthly pension na walang discount. Pangalawa, gamitin ang 1,000 pisong additional benefit na binibigay ng SSS sa lahat ng retirement pensioners simula Enero 1, 2010. Ito ay on top ng pension ninyo. So kung 8,000 pisong pension ninyo, magiging 9,000 pisong with the additional benefit. Pangatlo, huwag kalimutan ang dependent pension para sa mga anak ninyo na below 21 years old. Ito ay 10% ng pensyon ninyo o 250 piso, whichever is higher, at pwede kayo mag-claim for up to 5 children. Kaya kung 3 ang mga anak ninyo na qualified, dagdag pera iyan sa inyo every month. Pangapat, para sa GSIS pensioners, kung nag-avail kayo ng immediate 18 buwang cash payment under RA 8291, tandaan na ang Christmas cash gift ay hindi pa kayo qualified hanggang 5 taon matapos ng regular pension ninyo. Kaya magplano kayo ng maayos ng finances ninyo para hindi masyadong dependent sa Christmas gift na yon. Panglima, kung may emergency at kailangan ninyo ng loan, mas sulit ang SSS or GSIS pension loan. Kumpara sa private lenders na may mataas na interest, ang SSS pension loan ay 10% per annum lang na mas mura compared sa 2% to 5% per month ng iba. At may credit life insurance pa, so kung mamatay kayo before full payment, ang balance ay covered ng insurance at hindi nakakalasan sa beneficiaries ninyo. Pang-anim, i-comply lagi ang Annual Confirmation of Pensioners or Annual Pensioners Information Revalidation. Kung hindi kayo mag-comply, ang pension ninyo ay isususpend at kahit entitled kayo sa Christmas gift, hindi ninyo makukuha kung suspended ang status ninyo. Ngayong 2025, ang SSS ay nag-review ng guidelines para gawing mas simple ang process, lalo na para sa mga pensioners na 80 taong gulang at pataas. Pero kahit ganon, kailangan pa rin ninyong mag-comply para tuloy-tuloy ang pension. Yung isa pa strategy para sa mga senior citizens ay ang paggamit ng Senior Citizen ID para sa discounts. Kahit na ang pension ninyo ay may deductions, ang pera na makukuha ninyo ay pwede ninyong i-stretch through discounts sa grocery, pharmacy, restaurants at transportation. Ang 20% discount na ito ay malaking tulong para sa daily expenses ninyo.
At isa pa, kung may PhilHealth contributions kayo na at least 120 buwan, entitled pa rin kayo sa hospitalization benefits para sa inyo at sa mga dependents ninyo. Kaya huwag kalimutang i-update ang PhilHealth records ninyo para may coverage kayo in case of emergency. Para sa mga may concern tungkol sa pension deductions, ang first step ay magtanong sa SSS o GSIS branch. Huwag kayong mahiya na tanungin kung bakit nabawasan ang pensyon ninyo, karapatan ninyo na malaman ang breakdown ng deductions. Dalhin ninyo ang UMID card at latest pension statement ninyo para mas mabilis ang assistance. Kung may discrepancy or mali ang deduction, pwede kayong mag-file ng request for revalidation or reconsideration sa Social Security Commission. May appellate process ang SSS para sa mga ganyang kaso. Kaya huwag kayong susuko kung naniniwala kayong mali ang kaltas sa inyo. Maraming cases na na-resolve ng favorable sa pensioner dahil lang nag-follow up sila at nag-present ng supporting documents. Ang importante rin ay i-maintain ninyo ang updated contact information sa SSS o GSIS. Kung nag-move kayo ng bahay or nag-change ng bank account, ipaalam ninyo agad. Ang ilan kasi ay nag-claim na hindi nila natanggap ang pensyon, pero dahil pala sa outdated information, na-credit sa old account or hindi na-deliver ang check. At isa pa, kung kayo ay OFW retiree na nakatira na sa abroad, may special arrangement ang SSS para sa overseas pensioners. Pwede kayo mag-enroll sa Pensioners Remittance Program para ma-receive ninyo ang pension ninyo overseas, pero may conditions at dapat kayo mag-comply sa annual confirmation. Sa mga susunod na taon, may mga upcoming changes na dapat abangan ninyo. Ngayong 2025, ang SSS ay nag-announce ng Historic Pension Reform Program na magsisimula ng Setyembre 2025. Ang program na ito ay may 3 taong incremental pension increases, 10% para sa retirement at disability pensioners, at 5% para sa death or survivor pensioners, at walang corresponding increase sa contributions. Ito ay malaking blessing para sa mga pensioners, kaya abangan ninyo ang implementation nito. At isa pa, ang interest rate sa salary loans at calamity loans ay bababa din, from 10% to 8% for salary loans at 7% for calamity loans starting July 2025. Kaya kung may balak kayong kumuha ng loan, mas sulit na maghintay kayo ng July para mas mura ang interest. Para sa mga GSIS pensioners, ang 2025 plans ay kasama ang improved services through simplified ASUP guidelines. Lalo na para sa mga 80 taong gulang at pataas, may home visits na rin ang GSIS para sa mga seniors na hirap pumunta sa branch. At ang pension loan program ay expanded na para sa surviving spouse pensioners na maximum na 150,000 piso. Ito ay tulong din sa mga balo na nangangailangan ng financial assistance. Ang lahat ng improvements na ito ay parte ng government's effort para gawing mas accessible at mas makatarungan ang pension system para sa ating mga seniors. Kaya mga kababayan, tandaan ninyo, ang pension ninyo ay pinaghirapan ninyo ng maraming taon. Huwag ninyong pabayaan na mawala lang ang pera dahil sa hindi ninyo pag-intindi ng deductions at requirements. Mag-invest ng time para alamin ang status ng pension ninyo, mag-plan ahead para sa retirement at huwag mahiyang magtanong kung may hindi kayo maintindihan. Ang SSS at GSIS ay nandyan para sa inyo, kailangan lang ninyong gumawa ng initiative na lumapit at mag-inquire. At huwag kalimutan, ang 13th month pension at Christmas cash gift ay bonus na dapat abangan ninyo every December, pero ang most important ay ang regular monthly pension ninyo na tuloy-tuloy at walang problema. Kaya i-protect ninyo ang pension ninyo at siguraduhing alam ninyo kung saan napupunta ang bawat piso ng pera ninyo. Maraming salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang video na ito para mas maintindihan ninyo ang sistema ng pensyon sa Pilipinas. Hanggang sa muli, ingat lagi at mabuhay ang ating mga senior citizens.